Alright! Isang magandang Sabado sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. And also mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section. So ang nanguna sa ating listahan, nandyan si Robel Ferrer Official, mayroon siyang 36 na mga comments. Nandyan rin si Becca Marquez, mayroon siyang 16 na mga comments. Sam Pagita, mayroon siyang 15 na mga comments. Nandyan rin si Joyos Mentos, mayroon siyang 14 na mga comments. And Hardy Padroganing, mayroon siyang 9 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Well, siya nga pala mga kababayan, before tayo mag-start, let me take this opportunity na pasalamatan natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials or mga ads mga kababayan. Malaking tulong ho yan. Again, thank you so much. And also, I would like to encourage sa ating ibang mga viewers na kahit konting piraso lang ng ating ads, panonoorin natin. So, malaking tulong yan mga kababayan. At saka isipin nyo na lang na ito'y pang Christmas gift ninyo kay Sir Ivan. And also, pang birthday gift ninyo kay Sir Ivan. Okay, so again, thank you so much. So anyways mga kababayan ko, before natin pag-uusapan yung nabigay ng sakit ng ulo sa mga DDS, ilalo na nagpapanik kay Sara Duterte na itong si Ramil Madriaga mga kababayan. Diba? Talagang ginulat ang mundo ng mga DDS mga kababayan kasi nga si Ramil Madriaga, siya ay naglabas ng affidavit na kung saan itong si Sara, pati ang kanyang asawa ni si Mans Carpio, binuking, inilaglag, ibinulgar. Maraming kalokohang mga ginawa mga kababayan. So, Sir Ivan, ano sa tingin mo kung bakit nagsalita bigla itong si Ramil Madriaga? So, siguro mga kababayan ko, feeling na Ramil Madriaga, siya ay initsipwera dito ni Sara. Siya ay binaliwala na dito ni Sara mga kababayan. Parang basahan lang, parang pagkatapos gamitin, ganoon lang mga kababayan. So yun kasi ang feeling ni Ramil Madriaga. Kaya siya ay nag-tell all na mga kababayan. Diba? Kasi nga diba, napag-alaman natin na itong si Madriaga mga kababayan, siya ay humingi ng tulong sa grupo ni Sara Duterte. Or doon mismo kay Sara mga kababayan. Dahil sa kanyang kaso na kidnapping na according sa kanya, yun lang daw ay tanim ebidensya mga kababayan. At ang kanyang nakalaban dito ay mismong si Harry Roque. O, diba? Kaya nga diba nag-file ang kaso itong si Ramil Madriaga doon kay Harry Roque mga kababayan, pero pinanigan dito ni Sara si Roque. Kasi according mga kababayan ko, according ha sa mga narinig ko na kung kinasuhan ni Ramil Madriaga itong si Harry Roque, para mo na rin kinasuhan ang mga DDS. Para mo na rin kinasuhan si Sara Duterte. Ibig sabihin, mas malapit itong si Harry Roque kay Sara kaysa kay dito kay Ramil Madriaga mga kababayan. Diba? Tapos isipin natin, diba si Ramil Madriaga, siya ay dating PSG ni Sara Duterte mga kababayan. At not just PSG, ang nag-recommend dito kay Madriaga, ang tatay mismo ni Sara Duterte na si Digong mga kababayan. Siya yung nag-recommend doon kay Sara Duterte. At saka naging political campaign manager rin at saka political campaign planner itong si Madriaga ni Sara Duterte. Kaya nga diba nabuo yung isip mga kababayan? Isip, ibig sabihin, Inday Sara is my president. Siya yung gumawa yan mga kababayan, itong si Ramil Madriaga. At saka dito ang nakakatawa. Ano si Ivan? Kasi nga 'di ba pilit dinidiscredit ng mga DDS itong si Madriaga mga kababayan. Kasi nga 'di ba yung unang lumabas ngayon or unang nilang paninira, naging classmate daw ni Ramil Madriaga
itong si Sara Duterte. Di ba yung ipinakalat, lalo na itong gonggong na fake news peddlers na itong si Sunsa mga kababayan. Di ba itong si Sunsa? At saka lumabas rin ang post ni Direk Daryl Yap. Una, Jason Sa, sinundan ni Direk Daryl Yap, at saka yung mga nag-disseminate na yan, syempre yung magunggong na mga nandyan sa baba nila na mga vlogger mga kababayan. Una, si Jason Sa, napakalat ng fake news, ito rin si Direk Daryl Yap, at saka yung mga DDS na naging classmate daw ni Ramil Madriaga itong si Sara Duterte. Yan daw ang sinabi ni Madriaga mga kababayan. Where in fact, hindi yan sinabi ni Ramil Madriaga mga kababayan. Walang sinabi na ganyan. Okay? So babalikan lang natin kasi meron pong nadiscovery na mga information sa Sir Ivan tungkol kay Madriaga that I think, English yun that I think hindi ito napag-usapan ng ibang mga vlogger mga kababayan. Okay? So dito muna tayo sa nangyari the other day. Ano nangyari sa Ivan? Itong si Senator Randy Marcoleta, ito si Piluca mga kababayan, meron siyang pinuntahan na ibang lugar. So ngayon, meron mga DDS supporters yun. Doon sa lugar na yun, meron mga DDS. So ngayon, nung lumapit ang isang DDS mga kababayan, siya ay siningil ng kanyang campaign promise. Ano yun si Ivan? Magiging libre na daw yung kuryente. So yan ang dahilan kung bakit siya ibinoto ng mga DDS mga kababayan kasi magiging libre na daw yung kuryente. So ito ang palusot ni Marcoleta. For more details, let's watch this. Binoto naman kita. Bakit ka mo, sir? Kasi nga, sabi mo, yung mga bill ng kuryente matatanggal. Ayan. Yung Talagang ano na lang, gagawin ko yun. kuryente na lang. Hinihintay ko lang matapos divert yung budget yun. hearing. Kasi hindi naman ako masyadong bibigyan ng ayuda. Pero, bakbakan yan. Maniwala ka sa akin. Siyempre, sir. Oh! Diba? Diyan nauto ang mga DDS mga kababayan. Pati rin iba nating mga kababayan na nauto ni Marcoleta, ngayon siningil na. Pati na rin ang mga DDS mga kababayan. Diba? So mga DDS, I would like to remind you na tapos na yung budget deliberation. Aprobado na yung budget. So ngayon, balikan ninyo itong si Marcoleta na, Sir, tapos na ang budget. Pwede mo na bang trabahuin yung sinasabi mo? Dapat i-follow up ninyo, di ba? Kasi campaign promise yan Baka kasi magiging Cayetano 2.0 itong si Marcoleta. Looks like it. Makayatang mangyayari mga kababayan na magiging 2.0 Cayetano 2.0 itong sinasabi ni Marcoleta, di ba? So again, mga DDS, singilin ninyo yung si Marcoleta. At second na nangyari kahapon mga kababayan, alam niyo ba na munti ka na palang nagsuntukan yung mga DDS versus DDS doon sa Bataan. Ano nangyari sa Ivan? Di ba alam natin na merong ginagawa itong mga DDS na yung signature campaign mga kababayan na sa pamamagitan daw ng ginagawa nila na signature campaign, mapapalaya doon nila itong si Digong doon sa ICC. Di ba meron silang ginagawa niyan? Pati nga doon sa Cebu mga kababayan, nakita ko sa live ni Joey, nandun rin pala sa Cebu at ang dami ring mga naniwala. Pero dyan sa Bataan mga kababayan, nilangaw sila. So bago natin pag-uusapan yung nangyari doon sa Bataan, ito muna ipapakita ko sa inyo mga kababayan na literal na nilangaw ang kanilang signature campaign. For more details, let's watch this. Magandang araw po mga kababayan po natin sa mga nag-aabang po ng Tay Kami Naman Signature Campaign. Sa pagsuporta kay Tatay Digong, nandito po tayo sa Plaza ng Dinalupihan, Bataan. Ayan po, so good na po tayo mga kababayan po natin. Habang pinapanood nyo po yung video ito, nandito pa po tayo mga kababayan natin. Okay, so alam nating lahat na ang grupo ng mga vlogger ni Sara / Bongo / Pulong Duterte ang gumawa ng event na yun mga kababayan, di ba? Signature campaign. Sila si Joey, sila si Paulino ba yun? Di ba? Yung grupo nila basta yung mga taga Davao at saka sila si Choa, Crescetcho, si Kifi, sila si Attorney. Di ba? Sila yung grupo na yan Pero iba naman kasi ang grupo nila ni Maharlika at saka itong si Harry Roque mga kababayan. At saka meron pa yung grupong Alpotera tinatawag nila. Iba kasi yung grupo. Ang gumawa ng event na yan, itong grupo nila ni Joey De Viber. Yan ay dinidiscredit ng ibang mga vlogger. Like for example, di ba sinabi ni Rocky mga kababayan na hindi niya daw, parang inendorso.
hindi niya daw yan inendorso yung campaign signature na yan. Hindi rin inendorso ni Maharlika. At meron pa nagsabi yung isang abogado mga kababayan na hindi daw yan endorso. Ayaw nila yan kasi yan daw ay pambubudol mga kababayan. At wala daw yung magawa, wala daw yung kwenta na hindi naman nila mapapalaya itong si Digong sa pamamagitan lang ng campaign signature na yan. Diba? Napakalabo. Yan ay isang pambubudol lang. Yan ay napakalaking pambubodo lang mga DDS. Pero hindi sila nag-isip mga kababayan, pati nga si itong abogado na to, di ba gunggong talaga eh. Pati nga si Mike Defensor mga kababayan and also si Topacio, abay, nakisali sa signature campaign na Tay Kami Naman. Pero merong ibang narinig niya na slogan mga kababayan, di ba ang sabi nila, signature campaign, Tay Kami Naman. Pero ang sabi ng iba, Tay, dyan ka na lang, deserve mo yan. Saan ang tama dun? Tay, dyan ka na lang. Deserve mo yan. Kasi nga mismo sinabi, di ba, ni Kaufman mga kababayan, na yung interim release ni Digong is a long shot. Sinabi na nga yan ni Kaufman mga kababayan, I did my best, we did our best. Ang interim release ni Digong is a long shot. Sinabi na nga yan pero hindi pa rin nila naintindihan mga kababayan. Ibig sabihin marami pa yang gagawin, marami pa yang mangyayari. It's a long, very, very long process ang interim release ni Digong. Ang ibig sabihin, hanap. Walang kwenta, napakalabo. Pero hindi pa rin yan naintindihan na mga DDS mga kababayan. Diba? Siyempre, itong si Kaufman mga kababayan, alam niya na kahit anong mangyari, win or lose, ang kaso ni Digong, ang mananalo dito, si Kaufman pa rin. So, na sinabi ho natin mga kababayan, mga netizen, sabi nila, him making the bank was sure shot on his part. O, diba? Yung bangko ni Kaufman is a sure shot mga kababayan, which is correct. Win or lose, Kaufman wins. O, diba? Attorney's fees is a sure ball. The longer the case, the bigger the attorney's fee. Tama ang mga netizen. The longer the case, the bigger the attorney's fee. Lalong pinapatagal yan no Kaufman mga kababayan. Bakit sa Ivan? Kasi nga, di ba sinabi nga ng netizen, the longer the case, mas lalong lalaki ang babayaran na pamilya Duterte doon kay Kaufman. So sino ang panalo dito? Si Kaufman pa rin mga kababayan. O di ba? Yan ay pinapatagal lalo ni Kaufman. So ibig sabihin, napakalabo na makalabas doon sa kulungan sa ICC itong si Digong. Pero ang mga DDS, kulto kasi. Hindi pa rin yan maintindihan. So anyways, balik na tayo dito sa kay Ramil Madriaga mga kababayan. Diba? Ulitin natin dito. Yan po ay kanilang dinidiscredit. Ilalo na. Diba dito sa spokesperson ni Sara Duterte mga kababayan, itong si, pangalan nun? Ang kanyang spokesperson, itong si Attorney Reynold Monsayak mga kababayan. Diba? Dinidiscredit yan. Kasi according sa kanya, hindi niya daw kilala or wala silang ugnayan nitong bagman daw na si Ramil Madriaga mga kababayan. Kasi according sa kanya, na ang kanyang direkta lang daw na connection doon sa isip is yung si Ryan Kilala lang daw mga kababayan. Pero itong si Monsayak napahiya. Bakit? Di ba meron pong kumalat ng mga picture mga kababayan na itong si Monsayak, siya ay tumanggap ng certificate from ISIP pero merong signature ni Ramil Madriaga mga kababayan. Kasi itong si Ramil Madriaga, siya yung gumawa ng ISIP na group na yan. ISIP, ibig sabihin, Inday Sara is my president. Yan yung political campaign na ginawa ni Madriaga mga kababayan. So nakatanggap pala ng certificate itong si Monsayak. Tapos ngayon sasabihin niya na wala daw silang ugnayan ni Ramil Madriaga mga kababayan. Yun lang daw si Ryan Kilala. Sir Ivan, sino si Ryan Kilala? Alam niyo ba na itong si Ryan Kilala ay nagtatrabaho dyan sa Ombudsman mga kababayan. Nagtrabaho ito dyan sa Ombudsman. So ipakita ko muna sa inyo ang ating information na nakuha tungkol kay Ryan Kilala mga kababayan. Siya pala ay isang assistant special prosecutor dyan sa Ombudsman since 2022 mga kababayan.
O di ba? Panahon pa ni Martires hanggang ngayon, nandyan pa rin itong si Ryan Kilala dyan sa Ombudsman. Sipin nyo, tingnan dito, basahin lang po natin ng konti. His role involves handling significant cases such as the grave conviction of former First Lady Imelda Marcos, mga kababayan. So ito pala si Ryan Kilala ang nag-hold or humawak sa kaso ni former First Lady Imelda Marcos, mga kababayan. So mga loyalista, now you know kung sino ang humawak ng kaso na yan dyan sa Ombudsman. Ito pala si Ryan Kilala. Tapos sabi pa dito, he continues to be associated with the Office of the Ombudsman in a prosecutorial capacity, as evidenced by his participation in educational events and court calendars in the following years. So again, nandyan pa rin ho sa Ombudsman itong si Ryan Kilala. Sir Ivan, pwede ba yan na napaka-active mo sa campaign managing or political campaign ni Sara Duterte samantalang nandyan ka sa gobyerno? Yan ay malaking bawal, mga kababayan. Diba? Hanggang ngayon, napaka-active pa rin ni Ryan Kilala dyan sa isip, mga kababayan. Yan po ay malaking bawal kasi nandyan siya sa government, mga kababayan. So sana makita ito ng taga-ombudsman, but I believe, may narinig ako that is last week yata na sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na meron siyang i-hire na 70 yata yun, correct me if I'm wrong 70 yata yung sinabi niya na mga bagong lawyer, mga kababayan. Meron siyang i-hire. Kasi nga diba maraming kaso ngayon. So plano ni Boying Remulla na siya ay mag-hire ng 70 or 60 ba yun na mga abogado, mga kababayan. So sana papalitan itong si Ryan Kilala kasi siya ay spy ni Sara Duterte. Siya ay nagtatrabaho pa rin kay Sara Duterte. So siya kasi ay busog na busog sa panahon ni Martires. So sana ito si Ryan Kilala, siya na ay papalitan, mga kababayan. Okay? So anyways, before tayo magdagdag na iba pa mga information, ipapakita ko muna sa inyo kung sino itong si Ramil Madriaga. For more details, let's watch this. Sino nga ba si Ramil Madriaga na nag-uugnay kay VP Sara sa mga pogo at drug lords? Nakakulong si Madriaga ngayon dahil sa kasong kidnapping na ayon sa kanyang abogado ay panggigipit lamang. Si Ramil Lagunoy Madriaga, nakilala noon bilang Kuya Ram sa Office of the Vice President, ay dating national convener ng Isip Pilipinas o Inday Sara is my president. Nabatay sa kanyang sinumpaang salaysay, si nooy Mayor Inday Sara ang nag-utos sa kanya para itatag noong 2020 bilang paghahanda sa presidential candidacy ng Mayora. Kung pagbabatayan ng kanyang mga post sa Facebook, madalas niyang makapulong sa mga online meeting noon si Mayor Sara. Batay din sa affidavit, nagtapos siya ng abogasya noong 1995 pero hindi pumasa sa bar exam noong taong din yun. Nagtapos din siya ng Masters in Management kaugnay ng National Security Administration. 1993 pa, nagtrabaho na umano siya sa Economic Intelligence and Investigation Bureau ng Department of Finance. 2001 naman sa National Security Council at sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Napasok din siya sa NBI at sa Revenue and Integrity Protection Service na isang anti-corruption task force ng DUF na nabuo sa bisa ng Executive Order No. 259 noong 2003. Mula 2016 naman ay nagtrabaho siya bilang intel agent ng mga Duterte. Siya rin ang itinuturong leader umano ng Kidnap for Ransom Group na nakapangalan sa kanya. Batay sa mga report, notorious ang grupo ni Madriaga dahil sa pag-torture umano sa mga biktima at pinapadala ang larawan sa kamag-anak para makumbinsing magbayad ng ransom. Dati na siyang nahatulan sa Pasig RTC sa kidnapping taong 1997. Pero binasura ng Supreme Court ang kidnapping for ransom case laban sa kanya at ilang kapwa akusado. Noong July 2023, inaresto si Madriaga dahil sa bagong kasong kidnapping ng 3 Chinese national. Dahilan kaya siya nakapiit sa BGMP facility sa Camp Bagong Diwa ngayon. Si Attorney Harry Roque ang abogado ng mga biktima. Ayon sa abogado ni Madriaga, panggigipit lang ito sa kanyang kliyente. Simula lahat ng problema niya na to, nung time na idemanda niya si Attorney Harry Roque, doon na nagsimula problema niya. So ang feeling niya talaga, nakadagan yung problema sa kanya, pinagtulong-tulungan siya, pinabayaan siya, inabandona. At ang sabi niya, ilalabas ko yung nalalaman ko tungkol sa usapin na yan. Gusto ko rin malaman ng taong bayan kung ano talaga yung galawan pagdating sa pera at iba pa mga sensitibong bagay na nandun sa affidavit talaga. Ang tinutukoy raw ni Attorney Palad ay ang land grabbing issue laban noon kay dating presidential spokesperson Roque sa Bataan.
na inakyat niya ang kaso sa Office of the Ombudsman. Ang sabi nga niya sa amin ay may nakita pa siya mga Chinese paramilitary people doon sa loob ng lote na yon. So, dinimanda niya sa ombudsman, doon na nagsimula problema niya. And nung magkaroon ng problema between Madriaga and Roque at humingi siya ng tulong daw kay VP Sara, at ang sabi sa kanya hindi mo dapat dinimanda si Harry Roque kasi para mo na rin dinimanda ang mga Duterte. Sabi ni Atty. Palad, isusumiti nila sa ombudsman ang affidavit ni Madriaga. Wala pang pahayag ang tanggapan ng pangalawang Pangulo na nabigyan na natin ng kopya ng affidavit kahapon. Talagang mahihirapan na rumibat or magsalita or sumagot ito si Sara Duterte tungkol dito kay Madriaga, mga kababayan. Kaya nga hanggang ngayon hindi pa rin siya nakasagot kasi nga hindi niya alam paano sagutin, mga kababayan. Kasi hindi niya nakumbinse itong si Madriaga na tumahimik na lang. Ito ang delikado, mga kababayan. Kasi hanggang ngayon, binibisita pa rin daw ni Sara itong si Madriaga. Pero hindi nakakapasok si Sara, kundi dyan lang daw siya sa labas, mga kababayan. Pero meron siyang pinapapasok doon yung kanilang katiwala. At meron lumabas na balita, mga kababayan, na merong spy itong si Sara na nandyan mismo sa BJMP. So according sa sinabi dito ni Pebbles Talaquera, sabi niya, may intel or spy itong si Sara sa loob ng BJMP, babae na pulis, na sa loob ng Annex 2. Pag may nangyari kay Ramil or kay Caramil Madriaga, alam na des. Kundi lalasunin, gagawa ng riot sa loob ng kulungan, palalabasin na napatay itong si Caramil. Galawang Duterte, galawang bantag. O, di ba, mga kababayan? So yan po yung napakadelikado ngayon. Kaya tayo ay nananawagan na protect Ramil Madriaga at all cost. Malamang sa malamang ito'y patatahimikin ng grupo ng DDS, mga kababayan. Kasi ito ang ito ang susi. Itong si Madriaga, mga kababayan. Kasi ang kanyang mga sinasabi, ito'y kapani-paniwala. Bakit? Affidavit. Meron hong ito or notarized to na affidavit, mga kababayan. Tapos nakakatawa no ng mga DDS na sabi nila bakit na paniniwalaan itong si Ramil Madriaga. Kaya nga dinidiscredit nila ngayon, mga kababayan, itong si Ramil Madriaga. Hindi na paniniwalaan. Kasi doon pa daw una sa paragraph 11 yata yun, if not mistaken, na merong sinabi doon itong si Ramil Madriaga na sa pagkakaintindi ng mga DDS, classmate daw ni Ramil Madriaga, si Sara Duterte, doon sa San Sebastian College of Law, mga kababayan. Di ba yan po ang pagkakaintindi ng mga DDS? Gunggong talaga eh. Alam niyo, mga kababayan ko, lagi sinasabi ng mga DDS sa akin na mahina daw ako sa reading comprehension. Kasi na diba, napansin nyo ba na galit si Kefi Cho sa akin, yung si Crescent Loretta Cho, kasi sinabi ko na bumaliktad na. Diba doon sa aking post, mga kababayan, na vlogger ni Sara Duterte, bumaliktad na. Pero sabi ni Kefi, mga kababayan, at ng mga DDS, sarcastic post lang daw yon, sarkasa, mga kababayan. Kaya sabi na sa akin, mahina daw ang aking reading comprehension. Pati nga itong si Mark Lopez, sumakay rin, mga kababayan. Napansin niyo ba doon sa post ni Crescetcho? Tinira ako ng dalawang malalaking vlogger, si Crescetcho at saka itong si Mark Lopez. Tanga daw si Sir Ivan, mahina daw ang ating reading comprehension. Ito ang nakakatawa na mga DDS. Alam na alam ko po ang konteksto ng sinasabi ni Crescetcho or ni Kefi Cho. Alam na alam ko yun. Yun ay sarcasm. Pero ito, mga kababayan, kapag pala mabaliktad yung sitwasyon na siya rito yung gagawa ng sarcasm na post, magagalit pala at saka magre-react, mga kababayan. Galit na galit talaga eh. Kapag siya rito ang gagawa ng sarcasm na post, magre-react pala. Maapektuhan pala, mga kababayan, kasi siya ay nasanay sa mga sarcasm na post. 'Di ba? Lagi niyang ginagawan ho ng mga sarcasm na post si PBBM. Ilalo na si dating speaker Martin Romualdez, mga kababayan. 'Di ba tinitira niya lagi at palagi siyang gumagawa or gumamit daw ng sarcasm na post. So ngayon, kapag siya na pala ang gagawa ng sarcasm na post, mga kababayan, magagalit pala. Gonggong talaga eh. So ngayon, hindi makatulog itong si Kefi Cho dahil sa ating post, mga kababayan. So ngayon, dito rin tayo pupunta. Itong mga DDS, ibabaliktad natin na pala sila rin ay mahina sa reading comprehension. Ang sabi doon sa paragraph 11 na affidavit ni Ramil Madriaga, mga kababayan, sabi niya, ito yung pagkakasabi doon. In 2020, DDS makinig, in 2020,
Following the instructions of Mayor Sara Duterte, I form Inday Sara Duterte is my president or ISIP, together with her classmates at San Sebastian College of Law where I also graduated in 1995. Saan dyan sa sentence na yan na sinabi niya na classmate sila ni Sara Duterte? O diba, gonggong talaga eh. Diba, nagpaunahan pa sa post, Jason Sa, Direk Daryl Yap, yung mga DDS, pati nga si Joey mga kababayan, diba, nakakatawa talaga eh. Sila pala dito yung mahina yung reading comprehension kasi wala sinabi si Ramil Madriaga na sila ay classmate. Ang sabi niya lang na pareho sila ng school, San Sebastian. Pareho sila ng school. Doon rin siya nag-graduate kung saan nag-graduate itong si Sara. Pero wala siyang sinabi na classmate sila ni Sara, di ba? Ang sabi niya, nung binuo niya yung isip, kasama niya yung mga classmate ni Sara Duterte. Yun lang ang kanyang sinabi, Jason Sa at Direk Daryl Yap. Di ba, gonggong talaga eh. Mahina para yung utak ninyo. Di ba? Mahina rin pala yung reading comprehension ninyo. Binuo yung isip, kasama niya yung mga classmate ni Sara Duterte. Walang sinabi doon na sila ay classmate. O, diba? Gonggong talaga eh. So ngayon, patuloy ito mga kababayan. Idagdag natin itong pag-file na itong pag-tell all na ni Ramil Madriaga tungkol kay Sara at tungkol rin dito sa asawa ni Sara na si Mans Carpio. For more details, let's watch this. Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ng BICE. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nagatid din siya sa parking ng ombudsman. Tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor. Pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni VP Sara. So siya yung delivery person, bagman na matatawag natin. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Bukod pa iyan sa anyay 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. 2018 nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para itatag ang Inday Sara Duterte is my president o ISIP Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa pogo at drug dealers. Katunayan na niya, ang mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na magnetic lifters noong 2018. Kahit ito ay naideklara ng hot items at kalaunan ay natagpuang wala ng laman sa Cavite. Ang kwento niya sa akin is that alam niya na droga ang laman noon dahil isang Chinese ang tumawag sa kanya na isa sa kasamahan ni Michael Yang na sinabi, kontakin mo si ganito at tulungang ilabas yan. So definitely, the moment magsalita yung Chinese na yun, alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs, baril. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Ayon sa abogado ni Madriaga, nais niyang mailabas ang kanyang personal na nalalaman dahil sa pangamba sa kanyang buhay. Matapos umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Nauna na rin naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP.
Nakikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Ayon din kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time pogo operator na magsampa ng kaso kay Madriaga. Aminado naman si Atty. Palad na may isang pagkakataon na kasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na bumisita kay Madriaga sa loob ng piitan. Nito lang December 8 ay sinabi ni de Lima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President, kaugnay ng napaulat na muling pagsasampa ng impeachment complaint kapag napaso na ang 1-year bar rule sa Pebrero. Okay, so ang na-highlight masyado dyan sa mainstream media mga kababayan, yung post ni Ramon Tulfo. Well, actually, ang unang naglabas ng mga information na yan mga kababayan tungkol dito kay Madriaga at saka tungkol dito kay Sara Duterte na lagi pala itong bumisita doon sa BJMP dis oras ng gabi ay si Peebles Talaquera. Yes, siya yung una mga kababayan. At saka naalala ko ito, this is almost 2 months ago mga kababayan. Isipin nyo, 2 months ago, merong ginawa na video itong si Peebles Talaquera. At saka siya kasi ay nagtataka mga kababayan kasi itong si Peebles, lagi siyang pumupunta doon sa BJMP. At merong nakapagsabi kay Peebles Talaquera na ito daw si Sara Duterte nagpupunta rin po daw doon sa BJMP mga kababayan. Pero gabi, ghost hours. Ghost hours mga kababayan. Kaya di ba meron ginawa na video itong si Peebles? Pero that time mga kababayan, that is almost 2 months ago, hindi masyadong napansin. Hindi masyado siyang na-highlight mga kababayan. Bakit si Ivan? Kasi that time, merong ibang mga issues. So ang ginawa na video ni Peebles Talaquera, natabunan. Naalala niyo ba yung issue ni Harry Roque mga kababayan? Di ba kasabayan yon, binabanatan niya si Harry Roque. At the same time, meron ng ginawa na video itong si Peebles Talaquera kasi nandun siya sa BJMP. Pero hindi yun masyadong napansin mga kababayan. Kundi napansin lang na pasabog ni Peebles Talaquera yung tungkol kay Harry Roque. Ngayon, lumabas na mga kababayan, di ba? At saka the other day, nagsabi rin itong si Peebles Talaquera, ni-refresh niya na itong si Sara Duterte laging nagpupunta doon sa BJMP dis oras ng gabi. So si Peebles ang unang nagpasabog ng balita ng mga kababayan, hindi si Ramon Tulfo. Okay? So at least dapat i-credit natin. I-credit natin yung tao kung sino yung unang nagpasabog ng balita na yan. Pero hindi lang na-highlight. Kasi nga kay Ramon Tulfo, sa mainstream kasi na-highlight mga kababayan. Okay? So ngayon mga kababayan ko, napansin nyo ba na ang gusto ng mga DDS na ang paniniwalaan natin, yun lang si Orly Gutesa. Yun lang si Zaldico mga kababayan. Diba? Nakakatawa talaga eh. Itong mga DDS baliktad yung utak. Si Orly Gutesa, lumabas, nagsalita, pero biglang nawala mga kababayan. Diba nawala bigla si Orly Gutesa at saka ang kanyang affidavit, forged pala yun, ibig sabihin piki ang document mga kababayan, hindi yun notarized, diba? At yan ay style ni Digong. Diba makailang beses na sinabi niya ni Digong mga kababayan sa interview niya na ang style nila noon, mag-implanta sila ng mga kontrobersiya, mag-implanta sila ng mga issue, magtanim sila ng ebidensya, and after that, mawala yung taong magsabi mga kababayan or yung magpasabog, biglang mawala. Kasi ang mag-follow up niyan, ang bahala niyan, yung ibang mga DDS. Diba? Yan rin ang nangyari kay Orly Gutesa. Nag-implanta siya ng ebidensya, natanim ebidensya pala, peke yung dahawak niya na affidavit at biglang nawala. DDS style. Digong style mga kababayan. Tapos ito namang si Zaldico, gusto nila na paniwalaan natin. Bakit? Kasi close daw ni dating Speaker Martin Romualdez at saka close rin daw ni PBBM itong si Zaldico. Diba? Pero wala siyang affidavit na hawak. Wala siyang sinumpaang salaysay na hawak. Wala siyang notarized na affidavit mga kababayan. Ang ginawa lang niya, nag-vlog lang siya. Dahil nag-vlog lang itong si Zaldico, gusto ng mga DDS paniniwalaan natin. Itong si Ramil Madriaga, meron siyang sinumpaang salaysay, notarized pa. Tapos hindi natin paniniwalaan, gonggong talaga eh. Ito rin si Ramil Madriaga, close ito sa grupo ni Sara Duterte at saka doon sa asawa ni Sara Duterte. Tapos hindi natin paniniwalaan, DDS, diba ang sarap itikin ng mga tinga nyo eh. So anyways mga kababayan ko, before tayo magpapatuloy, syempre, i-acknowledge muna natin ang ating mga channel members. Nandyan sila si Ma'am Rosalinda Bornia, Shirley Fernandez, Evelyn Worley, J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Membrado, and Via Bibar. Again, so thank you so much sa ating mga sponsor or ating
channel members. At syempre, i-shoutout natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin si Mr. and Mrs. R.R. Anadlas, Annalyn Biden, Norma Antido, Florifigo Mapak, Rosinda Aunso, Emilda Galoy from Makati. Nandyan rin si Noel Narcida, Ninita Omale from Bustos, Bulacan. Hi to Maglo, Mones Borromeo from Kuwait. Nandyan rin si Abby Smith, Tess Faraon, Amor Provinciano from Isabela. Nandyan rin si Maricruz Ponceja, Tizia Marsor from Montalban, Rizal, Rales Carlinga, Jensis Uy from Ubay, Bohol. Nandyan rin si Jelen Quezon and Haitso Ginaro. Salamat! Okay, so mga kababayan ko, I think meron akong nakalimutan tungkol doon sa signature campaign na ginawa ng mga DDS doon sa doon sa Bataan. 'Di ba sabi ko na muntik na masuntukan mga kababayan kasi ang nangyari pala doon mga kababayan, 'di ba nandoon sa Bataan, nag-signature campaign sila. Ito pala ay pinigilan ng kapwa DDS. At nakita natin sa video, nandun itong tinatawag nila na Kuya Park. Yung napakabunganga talaga, di ba yung kinasuhan na ngayon ng NBI? Meron siyang cyber libel na case mga kababayan. So nandun pala ito si Kuya Park. Napakabunganga. Ngayon, nagbungangaan itong DDS versus DDS. Muntikan daw inambahan ng suntok mga kababayan. Yon ang nabasa ko doon sa mga comment. Mismo sa post ng DDS mga kababayan. Muntik daw nagsuntukan, di ba gunggong talaga eh. Alam nyo, napansin ba natin, itong mga DDS ngayon mga kababayan, di ba mainitin yung ulo? Napansin ba natin mainitin yung ulo? Siguro alam nila na malapit na makulong itong si Sara Duterte. At lalo na, nalaman natin na kahapon, di ba sabi ko na ako ay nanaginip na sana magkatotoo na merong magkakaso kahapon kay Sara Duterte. At saka sinabi ko yung mga kababayan, that is 10 hours before nangyari yung kasuhan. 10 hours before nangyari at nagkatotoo. 'Di ba nagkaso ay sila si Father Flavier Villanueva mga kababayan. Tapos kasama niya yung grupo nila ng mga Pinklawan, 'di ba si Silo Magno, yung si Ging Diles yata yun if not mistaken. Kasi kinasuhan nila itong si Sara Duterte. Marami mga kababayan, maraming kaso. 'Di ba? Una yung graft. Plunder, graft, bribery, malversation, at saka yung tungkol sa confidential funds mga kababayan. O di ba ang daming kaso, so nagkatotoo. At saka tingnan nyo, ang daming papel mga kababayan. Isipin nyo, ang daming ebidensya. Halos mapuno yung L300 na service na ginamit nila. Ang daming papel talaga eh. Ibig sabihin, maraming ebidensya sila sa nahawak. So yung kaso nila mga kababayan, yun din ay related doon sa 612.5 million pesos na confidential funds. Iba pa yung sa plunder, iba pa sa malversation, iba pa sa bribery, iba rin sa confidential funds. Ibig sabihin, maraming kasong kakaharapin itong si Sara Duterte. So ipakita ko muna sa inyo ng konting clip mga kababayan sa sinabi dito ni Father Flavier. For more details, let's watch this. What public service is all about. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Today, we call upon the institution of the Ombudsman to put an end to this mockery of the system of checks and balances as enshrined in our Constitution. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte, and she at least be called upon to account on hundreds of millions of confidential funds that she plundered. And if she fails to do so, she should no less than be found criminally liable for it. Maraming salamat po. Father, para po sa publiko, para po mas maintindihan nila, ito yung po ipapaliwanag kung bakit kailangan pong maharap sa ganito pong mga reklamo si Vice President Sara Duterte.
para sa ating publiko, ito ay ating ginagawa upang ipakita na ang accountability ay nangyayari at hindi kami matitinag sa pagharap o pagsusuri sapagkat ang confidential funds ay public funds. Ito ay dapat suriin kung ito'y ginamit sa tamang pamamaraan. Sir, Father, sinabi na nga po, confidential funds it's confidential. Why do you think the public should know about confidential funds where in fact it's confidential? Confidential funds is also public funds. When there is when there is the slightest feeling and sabihin nating pagdududa na ito ay ginamit sa maling pamamaraan, then the confidence by nature is preceded by accountability. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. Accountability takes precedence before that confidential fund. Pero pa, sir, kasi baka yung confidential funds ito will concern national security. Paano kung ma-divulge yung mga sinasabing code names? Hindi po ba dapat ang national security will be first and foremost before yung accountability? Tama. At ito yung dapat nilang ipaliwanag sa tamang plataforma. Ang problema, hindi naman nila pinaliwanag na maayos eh. Very evasive sila to begin with. And COA itself has already determined that there were misuse and there was a manner of the confidential funds not brought to its proper use. Father, ano po ba yung malinaw na nailista nyo po doon na mga nagawa po ni Vice President Sara at ng DepEd at ng OVP? To begin with, meron tayong nakitang 612.5 na pera na withdraw, na ginamit, ngunit hindi maipaliwanag. Yun ang isa sa nais natin hanapin, harapin at mapakinggan kung ano nangyari dito. Okay, so dyan na lang yan mga kababayan. So nakita na natin na itong si Sara ay kinasuhan ng plunder, kasanuhan ng graft and corruption, malversation of public funds at saka marami pang iba. So ang tanong ng taong bayan, ito ba talaga ay mag-prosper mga kababayan? So ano mangyayari? Makukulong na ba si Sara Duterte? Kung ito ay tanong na mag-prosper, yes and not yet. Kasi alam natin, itong si BP mga kababayan, di ba meron siyang immunity? Kasi itong si Sara, BP, ay impeachable officer. Pwede siya makasuhan, oo. Pwede magkaroon ng investigation. Pero hindi ba siya ma-prosecute mga kababayan? Ma-prosecute lang siya after matapos ang kanyang term. After niya mawala sa power mga kababayan, di ba? So, meron pag-asa. Dito, this coming February mga kababayan, di ba merong impeachment case ulit kay Sara Duterte. At kapag ma-impeach siya sa Sara, lagot siya. Marami siya kakaharapin na kaso mga kababayan. At kapag ma-impeach siya, this coming February. At kapag hindi mag-prosper yung impeachment case sa Sara this coming February, sa darating na eleksyon, kapag siya ay tatakbo at hindi siya mananalo mga kababayan, yari siya. Marami siyang kakaharapin na kaso or doon siya ma-prosecute nga pala, mga kababayan. O, diba? Kaya nga sinabi ko na yes, mag-prosper, but not yet. Hintayin natin. This coming February, mga kababayan. Okay? Diba? This is getting exciting. So, meron ring explanation si Attorney Carlo Ibanez. For more details, let's watch this. Ito ang balita. May plunder complaint na final sa Office of the Ombudsman laban kay Inday. Madaming nagtatanong, pwede ba talagang kasuhan ng VP? Hindi ba immune siya dahil impeachable officer siya? Hindi porket impeachable officer immune from suit. Only the President is immune from suit. Ang Vice President at ibang impeachable officers, wala. Pero, this is where things get complicated. Ayon sa Supreme Court, merong tinatawag na limited procedural immunity para sa mga impeachable officers. Ano ibig sabihin nito? Sabi ng Supreme Court, sa kaso ni Duterte versus House of Representatives, pwedeng kasuhan ng impeachable officers. Pwede silang managot criminally or administratively. Pero, mapoprosecute lang sila after nila maalis sa office, either through impeachment, resignation, or end of term. Sabi ng Supreme Court, limited procedural immunity exists
to prevent disruption of government functions, preserve separation of powers, and safeguard institutional independence. May protection sila habang nasa pwesto para hindi maparalyze ang trabaho nila dahil sa mga kasong panggulo or pangharas. Pero pwede ba silang imbestigahan habang nasa pwesto? This is a gray area. Pero in my opinion, yes, pwede silang imbestigahan. Bakit? Kasi ang sabi ng Supreme Court, liability and prosecution can only be enforced after removal from office. Pero hindi naman sinabi na bawal ang investigation. Ang bottom line, hindi immune si VP Sara. Pwede siyang kasuhan, which already happened. Pwede siyang imbestigahan ng ombudsman. Pero kung iaakyat ng ombudsman sa sandigang bayan ng kaso, suspended ito. Hihintayin siyang maalis sa pwesto, either by impeachment or end of term. Pag wala na siya sa office, magsisimula na ang trial. Okay, so yan ha, klaro ang explanation galing mismo sa isang abogado. So anyways, kasama rin natin, nandyan si Brian Baltasar, Salvacion de la Cruz, Shirley Risman, Hope Shinobi from South Korea, nandyan rin si Phil Macabato from Toronto, Canada, hi to RGA Etarxa, Emi Carpio from Greece, nandyan rin si Becca Marquez, Carmelita Barba from Ilocos Norte, Ashin from Greece, Josephine Gallego, Rowena Bausin, nandyan rin si Evelyn Garcia, M.E. Marilyn Ortiguero, Erica Mapagmahal, Hatsu Marketplace, nandyan rin si Lenny Balmonte, Dimoy P. from Canada, Ferdinand Baldonado, and hi to Sir Jaime Garcia. Okay. So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong interview kay Trillanes at saka kay Yussi Claire Castro. For more details, let's watch this. Sen, may tanong kami. Ano po masasabi nyo ngayon patungkol sa bagong-bagong issue dito sa mag-asawa, si Mans at saka kay Sara? Hindi po yung hindi po sila nagsasama. Alam na po namin yun eh. Yung pong issue nila dun sa 1.6 tons na pinagbabawal na gamot. Sa madaling salita, shabu. Yun po yung issue ngayon nila na meron pong isang nagtuturo sa kanila na nagngangalang Ramil Madriaga. Sen, ano po? Kasi alam ko na banggit nyo na yan noon eh. Ito talagang isang mabigat na issue to. Although aminin natin na kailangan talaga pa nating laliman pa yung pagsisiyasat at pagbe-vet. Pero doon sa mga paunang mga revelations, talagang nakakagimbal, ano? At tignan natin within the next couple of weeks how it develops kasi marami pa raw siyang ibubunyag. So, yun ang abangan natin. Sentry, may ano po ba kayo? Ano sa tingin niyo po na ni Sir Ramil Madriaga? Sa tingin niyo po, safe po ba siya ngayon? Kasi kailangan po na talagang yung niya, Yusek, di ba? Sentry, yung niya is mas matiyak natin na kaligtasan niya is okay. Kasi nakakapunta-punta nga si Sara doon talaga eh. Tao niya lang. Tao lang. Well, talagang kailangan natin masigurado yan. But of course, dun sa mismong building kung nasaan siya, ay maayos naman yung seguridad doon. Pero eventually, pagka nagkaroon ng investigasyon, let's say sa house, kailangan malipat siya doon para dire-diretso yung access ng mga mag-imbestiga. Pero Sen, may tanong ako, gaano ka sigurado tayo na walang ibang intensyon si Madriaga sa paglabas niya at pagtuturo niya sa mag-asawa? Kaya nga kailangan natin i-approach to very carefully, no? Hindi yung unang bungad yun na kagad. Kasi pwedeng maadormawanay ka, for example, di ba? At kaya, pag nag-imbestiga, let's say sa house, sige, sabihin niya kung ano yung mga nalalaman niya, tapos kina-counter check natin. Pero at least very transparent yung magiging proseso. Yun. Pero Sentry, sa naranasan mo with Duterte, sa mga pag-iimbestiga mo, wala ka naman nadidetect na yung yan, Ramil Madriaga, na isa sa mga, yung sa pag-iimbestiga mo, dahil alam ko marami kang pag-iimbestiga sa mga Duterte family, may natatalisod ka bang Ramil Madriaga, connection with Sara, with ganon-ganon, may sa mga intel nyo po?
na lumabas yung pangalan na yan mga early this year. Yes. Kasi yun nga, kumbaga nag-cross check siya doon sa isang inimbisagahan kong case, yung tungkol doon sa yung importation ng shabu nung kay Mark Taguba. So meron ding doon nahagip doon. Pero alam nyo kasi nung panahon ni Duterte, ang dami nilang mga side deals, mga operasyon na ngayon pa lang natin nabubunyag yung Marcos administration. Grabe nga po eh. Pero ninyo Sena, yung sino yun? Yung umako. Si Taguba. Inako niya yung kasalanan ng iba. Tapos po, naiisip lang din namin, minsan na pag-uusapan namin, ang kaso pala netong si Kuyang Ramil na Madriaga, ito nga ang nagtuturo sa mag-asawa, kidnapping. Meron ding di umano ayon sa sa mga usap-usapan sa mga GC, eto daw, siya daw po yung kumidnap doon sa pamilya nung si Taguba para aminin lahat yung kasalanan nung si Mans. We will have to check that, to validate that. Pero ang tinitignan namin na kaso niya, dahil parang nagkaroon sila ng conflict ni Harry Roque. No? Kaya mukhang si Harry Roque nagsampa ng kaso. But again, sabi ko nga, lahat ito information na to, we need to double check para ma-validate natin before talagang lumabas na to ng tuluyan. The last time former Senator Antonio Sani Trillanes, mayroon kayo nabanggit sa interview with Miss Corina Sanchez. Maitanong ko lang po, pwede ko bang malaman ano itong ipa-file na kaso dito sa mag-asawa? Actually, may ipa-file bukas. Bukas? No? Bukas mismo sa Office of the Ombudsman ng mga civil society leaders at church members against kay VP Sara. No? This is a plunder case in relation to the confidential funds. So dito, pagka lumabas ito at pag gumulong ito, magkakaroon na ng access yung ombudsman dun sa mga bank accounts ng mag-asawang Mans Carpio at madaming Pilipino ngayon ang talagang interesado, former senator. Kasi gustong malaman ng taong bayan the last time. Umabot pa sa punto na gusto ka nang hampasin ni former President Duterte sa Kamara noon. Talagang gusto ka niyang yariin doon sa pagkakataon na yun. Sabi niya nga talagang gigil na gigil. Kasi pag pinag-uusapan yung speaking of bank account, Sen, ano nga ba talaga ang laman nito? Para maintindihan ng taong bayan. Okay. Remember, nung hearing na yun sa House, hindi lang si Duterte yung nandoon. Si Sara din nandoon sa likod. Correct. Nung in-explain ko yung mga accounts nilang pamilya, she was sitting there quietly. Walang komentaryo ito after the hearing. Talagang nilinok niya yung mga na-present ko doon kasi alam nilang tama. So, ano yung nandoon? Na-discover natin itong joint account ni Digong at nito ni Sara ay nung last year niya ng 2015 bago siya maging presidente, 2014 to 2015, nag-withdraw ito, continuous withdrawals na umaabot sa 600 plus million pesos. At puro withdrawals So ibig sabihin nun, yung pera niya should be more than 600 million kasi wala namang pumapasok na deposit. Tapos, isa aspeto yon. Then, ang mabigat dito, yung nakita namin na merong dividendo sa isang drug lord na partner ni Michael Yang, ito si Sammy Uy. Every 6 months, nagde-deposit siya doon sa tatlong magkakapatid. Si Baste, Pulong, Sara, Hanilet. So, even kay Digong. Nagde-deposit
na sabay-sabay every 6 months. Ano to? Simula ito, I think 2012 hanggang 2011 to 2013, thereabouts. Ang punto rito is ang total nung pag kinikwenta mo yung dividendo nito is nasa 40 to 50 million every 6 months inuhulog sa kanila. Tapos titingnan mo ano bang negosyo na meron na magbibigay ng ganong steady na dividend. Kaya yun yung kailangan nila ipaliwanag. At nung time na tinatanggap niya to, mayor siya sa Davao City na hindi niya dinideclare sa SALN. Kaya mabilis ibangga ito Dahil ang binibigay sa kanila, mga manager's checks. So nakapangalan mismo sa kanila. Malaki Oo, kaya Lakas yun ng yung... loob. Siya ang lakas ng loob, naka-manager's check. Oo. And ano to, I think kasi nung mga panahon na yon, feeling nila doon lang naman sila, protektado sila ng Untouchable national. sila doon. Untouchable, oo. Kaya parang ganun lang. Tapos, ano ito, lahat sila tumatanggap, total mga 40 to 50 million. Every 6 months. Kaya parang regular na dividendo. Then finally, ang isang madidiscover nila dito, aside pa dyan sa mga yan, is may mga withdrawals na malalaki. Na billion talaga ang abot. Kaya nga, sabi ko nga, ando doon ako. Di ba hinamon ko kung mali yun, pumayag siya pumirma dapat ng waiver Correct. Hinamon siya nung chairman nung time na yon, si Congressman Suarez, na okay ba sa inyo na to prove me wrong? Sabi niya, sasampalin daw muna ako. Pumayag na nga ako, sige, sampalin niyo ako. Pero ganun. And ando doon din si Sara. She was quiet. Diba? She could have objected. She could have said na hindi totoo yan, pero wala. Pero yun na nga, gumawa siya ng eksena para maiba yung usapan. Yusek, gusto namin pahirapan mo si Sentry. Oo nga, Ikaw marami na akong isip. Hindi kasi, di ba sabi nila wala daw kayong ebidensya, wala kayong authority na para makita tong bank accounts na ito. Pero natatandaan namin, kahit si Deputy Ombudsman, Karandang, right po? Yeah. Siya yung nagpatotoo na meron talagang accounts. Yeah. Tapos umiikot yung pera. Yes. At hindi naging dahilan ng pagkatanggal niya sa kanyang pagiging Deputy Ombudsman. So, in other words, yung sinabi niyo po, na patutuhanan through Deputy Ombudsman Karandang, at may dokumento yun. Yes. Mm-mm. Yun na nga, sana kung natuloy yung impeachment, lalabas yun. Kasi, as you said, Yusek, binalidate ni Deputy Ombudsman Karandang yung mga allegations ko. At nung siya ay humihingi na ng report sa AMLAC, yung itinalaga na AMLAC Executive Director ni Duterte ay hindi pinayagan magbigay ng kahit na meron silang memorandum of agreement at yun na nga, tinanggal na rin na tuluyan si Deputy Ombudsman Karandang. Kaya nga ngayon, since bago na yung ombudsman, bago na rin yung executive director ng AMLAC, magkaka-expect tayo ng cooperation between them. Yun. Tamang pag-iimbestiga. Yes. So, Sentry, kasi kanina pinag-usapan namin na parang yung pakikipag-away ng Vice Presidente kay Pangulo sa start, drama, planado. Kasi nabasa ko po na, di ba, na-activate yung VP-SPG. Yeah. At ang nakita naming dahilan, nabasa ko, at words to from the Vice President, na kailangan niya yon kasi baka dumating yung time na magkaroon ng strained relationship ang Presidente at ang Vice Presidente. As early as June 2022, kapapanalo pa lang po. So, parang inaisip po tuloy namin, although sabi namin, pwedeng tama, pwedeng mali, na may plano. May plano na ito talaga mangyayari. Parang magiging Gloria 2.0 nga, kaya siya nag-Vice Presidente. So, tama po ba? Sentry, bigyan niyo po kami ng knowledge about this. Yung VP-SPG po ba talagang kinreate dahil pagka nagkaroon ng strained relationship yung Presidente at Pangulo, meron siyang sariling protection?
Okay, let me backtrack a bit, Yusek Claire. At dadagdagan ko yung impormasyon na ibinigay ninyo. In fact, as early as nung nag-usapan sila na nung hinihikayat si VP Sara na maging Vice President ni President Marcos, noon pa lang ay sinasabi na mismo ni Sara na okay lang yung Vice President kasi yun, marami naman daw pwedeng mangyari sa presidente. Pwede daw malason, pwede mapatay, pwedeng magkasakit, marami. Nagbigay na siya ng insinuation na ganon. At yun na nga mismo ang plano. So, una, bago yung sa VPSG na yan, hiniling niya kay President Marcos na siya ang maging Secretary of National Defense. Kasi precisely gusto niyang hawakan yon para kung kailangan niya ng patalsikin si President Marcos, nasa kanya na yung pwersa. So in addition sa VPSG, meron pa siyang National Defense. Kaso nga, buti na lang, siyempre, nakutuban din niya ni President Marcos, kaya hindi sa kanya ibinigay yung DND at nilagay siya sa DepEd. Na yun na nga, nakita naman natin na hindi naman nag-perform. Tapos, humingi ng confidential funds. So, ganun po yun. So, in other words talaga, na meron ng parang intel in a way, na gano'n talaga yung plano. Yes. Nung pinag-aaralan namin to, inibisigahan namin ito, ang unang galaw nila na patalsikin si President Marcos happened as early as January of 2023. Mga 6 months, 7 months after nag-assume. Nung mga panahon na yon, hindi pa naniniwala si President Marcos na siya ay nais patalsikin. No? Until nagyari yung May of 2023, yung nagulat na lang tayo, di ba, nung dinemote si Gloria. Tapos, the following day, galit na galit si VP Sara na tinawag na tambaluslos si Speaker. So, doon pala, naisa nilang mapatalsik si President Marcos via impeachment. So, si Gloria, that time, GMA, nais patalsikin na speaker si Speaker Romualdez para siya yung uupo, tapos magpa-file sila na impeachment. So, doon pa lang nila lumiwanag na talagang may plan. Kaya after that, puro paninira na kay Pangulo Marcos Jr. Kasama na yung mga issue, kung ano na ng mga issues binigay nila. Yun na. Sunod-sunod na yun. Gumalaw sila ulit noong October of 2023, December of 2023, tapos yung Maisog, tapos yun na yung Jonathan Morales. Yung sunod-sunod yun. Then ito na, yung latest, itong pagkilo sila noong November. Grabe, no? Grabe. Sentry, sa tingin niyo po, yung kababanggit niyo lang, ba't kaya feel niyo, ba't hindi nagtagumpay talaga yung mga malalaking destabilization nila ngayon na malalaking tao na talaga ang kinuha nila para with Saldico, with Singson. Sinama pa kamo yung kapatid, si kamukha ni Norman Mangusin. Si Mangga, si Aimee. Ano pong masasabi niyo, Siguro, various factors. Unang-una, in-overestimate nila Duterte yung kanilang impluensya sa military. Ang pakiramdam nila noon, lalo na nung nandito pa si Digong, na one click lang daw pag sinabi ni Duterte na sama kayo sa akin, umaklas kayo, aaklas. Sinubukan niya yan nung October of 2023, yung nanawagan siya na i-audit nyo yung Kongreso, ganyan. Tapos, nung Maisog, gano'n na. January 2024 yon. Yun naman yung nagsalita siya at nanawagan na siya. Basically, niliwanag niya na nandito na ako. Kinausap nila ang liderato ng AFP. Kinausap nila para kumalas, mag-withdraw ng support. So, in-overestimate niya, pero ang loyalty kasi ng AFP is sa Constitution at dun sa
duly constituted authority, yung commander-in-chief, na si President Marcos. Nung nagretiro na siya as president, as commander-in-chief, hindi niya nabit-bit yung loyalty as he expected. So na-overestimate niya yon. At the same time, na-underestimate din nila si President Marcos. Ina-assume nila na weak leader, na susuko lang, bibigay. So yun ang two major factors na I think na kung bakit hindi nagtagumpay yung mga galaw na yun. Former Senator Antonio Sani Trillanes IV. Sir, para sa iyo, ikaw dati kasundalo, at ikaw yung po dating sundalo. Yung katapangan ninyo nakita ng bayan sa mga ginawa nyo pong pag-aaklas laban noon sa gobyerno. Itong si President Bongbong Marcos ba, masasabi mo ba na mahinang leader? Ang indikasyon natin dito kasi ganito. Yung sinasabi nila sigurong weak leader dahil nakita nyo siya, malumanay siya. Diba? Hindi siya nagmumura, hindi siya Pero alam nyo yung desisyon na hayaan makulong si Duterte, ay ano yan? It takes a lot of guts to do that. Ando doon na tayo na hindi niya desisyon yan yung na ipakulong siya kasi ICC independent yan. But still, doon nila nakita. Asa na ngayon yung nagtangkang magpatalsik na sabi nilang strong leader, siga, at nasaan yung sinasabing weak leader. So, tignan natin yung actions more than the words. Di ba? Isa, pamura-mura. Di ba? O tapos nung hinarap na sa ICC, medyo di ba? Nawala na yung tapang. Yun. Ngayon, ito rin yung sina Bato at kung sino-sino pa, matapang lang pagka Mamaya puntahan natin si Bato. May tanong ako Ito'y medyo nalito lang ako. Ang mga DDS kasi sinisisi si Pangulong Bongbong. Samantalang kayo yung aminado na nagpakulong kay Digong. Bakit po ba ganun? Diba kayo umamin at noon pa man marami nang nagsasabit na ipapakitang ebidensya na hahabulin nyo siya, sila, kasama si Bato, Bongo, Sara at iba pa. Pero bakit si Pangulong Bongbong po yung sinisisi nila? Kailangan kasi nilang bigyan ng rason para magalit yung mga Duterte base kay President Marcos. Kaya nga nasabi mo, final namin to 2017 pa, gumulong ito. Hindi naman ito parang sinabi ni President Marcos na mag-issue kayo ng warrant kay Hindi ganon. Kusang nag-issue ng warrant yung ICC base sa ebidensya na kalap nila at dahil doon, dinaan sa Interpol. Ano gagawin ni President Marcos? Aarborin siya. Papatalsikin nga siya Kumbaga magde-defy ng international agreement. International agreement yan. Yung with the Interpol. Pagka merong na-issue ng red notice, tutulungan mo. Kasi tayo, tinutulungan. Ganun lang naman kasimple yon. Kaso nga, syempre, kailangan palabasin ng mga maka-Duterte na para kagalitan. Pero ang sinasabi natin dito is yung strength or weakness ng isang presidente ay hindi mo nakikita yan sa demeanor. Yung pananalita, yung kung malumanay o hindi, o ito isa pag mura ng mura, di ba? Ay simple din lang naman. Yung kay Duterte, yung sinabi niyang strong leader siya pero ginamit niya sa masama Di ba? Inabuso niya. Kung ang ginamit niya, yung kapangyarihan niya, yung kasigaan niya na yon, ginamit niya maghabol ng mga kurakot. Di sana wala. Habulin yung mga drug lord na tunay, kagaya nila Michael Yam, di sana wala. Kaso nga, kasabwat siya Kasi doon sa pangungurakot, kagrupo niya itong mga ito. Tsaka dito, Sentry, ang nangyayari po kasi dito, yan yung kanilang naratibo. Parang nga tama kayo, magalit ang taong bayan kay Pangulo. Samantalang sabi nyo nga, 2017 pa ito na isampa. Correct. Ang hindi nila tinetake up, yung mga kamag-anak ng pinatay. Hindi ko sabing namatay, pinatay. Correct. Diba? Pilipino yun Hindi naman foreigner yun. Opo. Yung mga nabiktima. Pero ang tutok nila para maging
kaawa-awa ang dating ni dating Pangulong Duterte. Kawawa siya. May edad siya. Dinala niya pa sa ibang bansa. Ang hindi nila tinitingnan at hindi nila talaga tinututukan, paano yung pinatay? Nang walang kalaban-laban. Correct. Walang due process. Walang ano. At talagang tinlano. At may dagdag lang tayo. At dadagdag ko na rin, Sentry, alam ito ni Mayor Magalong. Nagmamagalong! Di ba ano siya dati? Ano siya na? Oversight Committee Head. Hindi ordinaryo yung kanyang function, yung kanyang posisyon. At inamin niya na kinausap niya yung mga generals sa isang command conference. Pinapagalitan daw niya. At pinagsabihan din daw niya at the time, General Bato de la Rosa. Kumbaga pinapalam niya, mali yan. Kasi nakita daw niya na may mga sa listahan na talagang pinatay lang. Ang tanong ko, Sentry, kayo naman magkaibigan ni Mayor Magalong. magkaibigan po kayo, Sen, ha? May dinimanda ba siya? May nireklamo ba siya na mga generals na napatunayan naman niya na talagang lumabag sa batas? May record ba tayo? Ito po yan, no? In addition sa sinabi nyo, Yusek Claire, sinamin mismo ni Mayor Magalong na sang-ayon siya dun sa war on drugs. So in short, wala siyang reklamo na nag-work pa nga daw. Sabi niya, may kwento pa siya na may tinanong daw siya na madre na sa Baguio na ano daw, ngayon daw, safe na, wala na. Teka muna, wala naman maggagahasa sa madre. Di ba? Ano ba naman, may butas naman yun. Di ba? Walang gumagalaw. Kahit yung mga snatcher, hindi nila ginagalaw yan. Bakit sasabihin? Mga drama naman kasi. Pero anyway, ang bottom line nito, he was part of it. Kasi ando doon siya sa higher echelons niyan. Pero yun na nga, that's a side issue. But makikita mo yung ano niya, inamin niyang admiration niya kay mga estilo ni Duterte. And let me just add yung sinasabi niyo. Yung mga Duterte, nung kasagsagan nung patayan na yun, pinagmamalaki nila yung patayan. Tama yan. Ngayon, parang they are denying that it ever happened. 'Di ba? Nakita natin yan mismo, 'di ba? Yung mga talumpati ni Duterte, ni Bato, at kita natin yung mga nakahandusay sa kalye, lalo na din sa Caloocan, di ba? Yes, sir. Yung mga nasa depressed areas, pinapasok yung bahay Sinisipa yung bahay. Yung pinto, tapos kung wala doon yung hinahanap, kung sino lang itutumba. Pangkota. Yung kasi mga middle class, yung mga tagahanga niya na hindi nila naramdaman yon kasi hindi sila doon sa mga depressed areas na tinatarget nung war on drugs. Bakit? Kasi alam nilang hindi lumalaban. Walang mga abogado, walang Yun. Alam mo, Sen, ito address ko lang to kay Mayor Magalong. No? Mayor Magalong, kung nanonood ka, may gusto kong sabihin sa'yo, magkaiba ang Baguio, magkaiba ang Caloocan. Alam mo ba yung nangyari sa kaibigan ko si Kian De Los Santos? No. Na kinuha na lang, basta-basta, tinaniman ng shabu, binaril. Sinabi na nanlaban. Kaya kung sasabihin mo, tatanungin mo yung madre, kalokohan talaga yun. Wala talagang gagawang karumal-dumal sa madre. Pero sa ordinaryong tao, sa Pilipino, sa mga mamamayan, nung panahon ni Duterte, pag tinuro ka, adik ka, wala ka na. Kinabukasan patay ka. Yan ang gusto ko sabihin sa'yo, Mayor Magalong. Magkaiba ang nangyari sa Baguio, magkaiba ang nangyari sa Caloocan. Advisor siya nun. Yun na nga ang problema eh. Proud pa siya. Sen, kaya sa favor, pwede ba isama natin ito sa Netherlands? Hindi, ang tanong ko nga kay Sen, bakit hindi nakasama sa kinasuhan? O iba kaibigan, Sen? Hindi. Siguro, siya nung time na yon low-key siya. At hindi siya diretso dun sa chain of command. No? Yung mga... Kasi itong makita mo yung pattern dun sa mga kasama, mga sangkot dun sa kaso. Ito yung mga naging PNP chief. Yun. Sunod-sunod yan. Si Bato, yung namatay na Kaskolan, si Albayalde. So sila yung mga panahon na yon. After kasi ni Albayalde, nung sinimula na yung preliminary examination sa ICC, humupa, nag-abatra sila kasi alam nilang may sabit na sila.
So nagbawas sila ng ano. But ang kuha ko lang dito is yung kapulisan, general siya noon, senior general ng PNP. Ang trabaho nila was to serve and protect the Filipino people. Pero dahil takot silang tumindig kay Digong, pinapalabas na lang nila na tama yung ginawa. Pero wala akong believe dyan sa mga yan dahil hindi nila kayang tumindig at magsabing mali yan, sumang-ayon na lang dahil sa takot. Hindi, balikan kasi yung mga madre, di ba? Oh, Sabi yan, nga, yan, Yusek. tahimik daw. Hangang-hanga daw yung mga madre. Dahil tahimik ang Pilipinas, walang krimen. Panahon ni Pangulong Duterte, yung mga missing sa Bongeros Tama, tama. Ilan yun? 38? O paano na to doon sa mga madre kung totoo mang may kausap siya? Kaya nga. 38 ito. At that time, kung mapapansin niyo yung declaration ni dating Pangulong Duterte, yung management daw ng Isabong, walang kasalanan. Tama po. Di ba? Inimbestigahan to ni Senator Bato sa Senado nung na-call out yata siya ni Gretchen Barreto tungkol sa mga kaninyang sa patek po, sa patek na relo. Sabi niya, sino nagbigay niyan? Di ba? Wala. Natapos yung investigasyon sa missing sa Bongeros. Pero binuhay at the time ni SOJ Boying Rimulya at talagang inaral para magkaroon ng hustisya. Let me just add dyan, Yusek Claire. Makita nyo yung Isabong na ito ang daming nalulong sa sugal nung mga panahon na yon, pandemic, gano'n. Bilyon ang hinahakot nila Atong ang grupo niya nung time na yon per day. Bakit hinayaan ni Digong yon? Kasi may entrego sa kanya. Meron sa kanila entrego, niyaan. Ngayon, nung nagkakagulo-gulo na, nag-aaway-away na yung mga gambling lords kung sino yung magmomonopolize noon. Doon niya pinahinto, mga May na ito of 2022, pinahinto niya kasi bagong papasok na itong Marcos administration. And immediately, pinagbawal ni President Marcos yan. Alam nyo, maraming OFW, paramihan ng mga DDS, daming nalulong dyan sa Isabong na yan. Mga sundalo, mga pulis. Kaya ngayon nahinto yan. Ang laking ginhawa sa mga nanay, mga asawa ng mga nalulong. Kasi kahit papaano na dahan-dahan nakaka-recover sila. So, si Duterte, yung kumikita sila nung panahon na yan. Saka inamin po ito, Sentry, inamin mismo ni dating Pangulong Duterte na kinausap niya si Atong Ang. Tinatawag niya. Tinatawag niya, sabi niya, ikaw yung marami kang illegal na activities. Ikaw yung number 1 na gambler sa Davao. Davao, sir. Ibig sabihin, di ba, akala ko ba ayaw mo ayaw ng illegal sa Davao, but number 1 niya sa Davao. Tapos, magpalisensya ka. So, instead na, i-condemn. Ginawa niya parang consultant. Parang consultant dahil sa gambling. So walang pagkakaiba yan kay Michael Yang. Yusek. Alam mo, parang napaisip ako na ngayon eh. Sa totoo lang, Yusek. The last time nanood ako sa isang podcast ng anak ni Digong eh. Maganda daw ang pogo. Maganda daw ang sugal. Malaki daw ang pinasok sa Pilipinas ito. Pinagmalaki pa. Malaki ang pinasok sa bulsa nila. Kasi, di ba sila Harry Roque, yan, dami yan. Pumasok billions. Kaya nga sana, sa mga sumusuporta sa kanya na hindi pa kulto yung level, ito maliwanag ito, yung mga ebidensya na ito. Lahat yung mga illegal, mga drug lord, gambling lord, ando doon sa hanay nila Protektado nung panahon ni Duterte. Correct. Yun. So Sen, parang tama yung lagi kong sinasabi na lahat ng mga illegal nung panahon ni Digong pinagkakitaan nila. Oo. No? Lahat ng illegal pinagkakitaan ni Digong na hindi alam na maraming mga tao, lalong-lalo na yung mga triple B. Alam niyo ba yung triple B? Ano yun? Wag na ba kasi magkaroon ng issue. Pero usong-uso yun, triple B. Search nyo na lang sa mga nanonood. Pero kasi, Sen, kung ganun na lahat na lang ng mga may illegal, si Atong Ang, si Michael Yang, at yung iba pa na mga Sami Uy. Sami Uy, diba? Kenneth Dong. Si Tebes. Tebes. Lahat. So, parang lahat ng may mga illegal, kailangan share ako dyan.
Parang ganun eh, no? Parang Sanay na sanay ang mga Duterte sa illegal. Parang mafia nga, Mafia. para sindikato. At ito, no, sila kumita. Ito ngayon, marami kaming kinakalap na impormasyon, saka na lang natin ilabas sa next year na siguro. Magpasko muna tayo. Pero ang punto is, itong mga supporters ni Duterte, anong inili sa sarili nila? Umasenso ba yung buhay nila nung panahon na yon? Nasaan sila nakatira noon? Nasaan sila nakatira nung natapos yung term? Tama. 'Di ba? Kasi pero tanungin niyo sila ano ngayon, yung mga sindikato ni Duterte kung ano na yung itsura ng buhay nila. Sila ang umasenso pero sila naiwan pa rin. Yun. Siyempre, dumako naman po tayo dito sa nagtatagong kalbo. Sino yun? Yung senador na absent. Ano pong masasabi nyo, Sentry, dito sa ginagawa ni Kalbo, ni Bato, na nagtatago po siya? Akala ko ba, sabi sa inyo, Mick Madi. Sabi sa inyo na. Kumo, Mr. Trillanes, ICC ka ng ICC. Sige, mag-nak-nak ka, nak-nak-nak. Sumama ka pa magpusas. Mick Madi. Mick Madi. Mick Madi. Ayan. Sir, Sen, ano masasabi nyo ron? Kasi Okay. talagang Kasi kayo nagbabayan na makakasagot yan, Sen eh. Ito yung sitwasyon diyan. Nagtataka siya. Meron ba talagang warrant O wala. o wala? 'Di ba? O kasi pagtatanungin mo yung mga ahensya ng gobyerno ngayon, walang warrant. Ngayon bakit ka nagtatago? 'Di ba? Ang problema niya ngayon dito, siguro ngayon isang buwan. Bigyan lang natin ng ilang pang panahon. May magfa-file ng ethics case sa kanya. Dahil kung walang warrant na mapoproduce, bakit ka nagtatago? Wala kang rason na nag-a-absent ka. Tama. 'Di ba? So 'yun ang ano dito. Ngayon kung dumungaw naman siya, ano ngayon ang mangyayari? Parang walang pagpipilian. Di ba? Hindi, nasa kanya 'yun. Oo. Pero kasi binoto siya eh. Binoto siya, may mandato siya, kailangan pumasok. Kasi sabi ko nga may dalawang precedents dito. Yung case namin ni Sen Laila, ni Kong Laila ngayon, naditini kami nung 2003 to 2007 nung nagsenador ako, nakadetain siya rin, nakadetain. Pero nagpa-function kami. Nagpa-file ako ng bills and resolutions. Tapos nagkandak na ako ng committee hearing sa loob ng detention facility. At yun yung pagpataas ng sweldo ng sundalo, police, government employees, doon yun kinandak sa loob ng kulungan. Nice. So in short, nagpa-function kami. Si Senator Lacson, nung time na kinasuhan din siya ni GMA dahil tina-target din siya. So he felt unjustly persecuted, kaya nagtago siya. So yun ang similarity ni Bato. After 9 months na nagtatago si Senator Lacson, kinandado yung opisina niya. Hindi na nireleasean ng pondo, yung mga empleyado niya, inabsorb na ng Senate Secretariat. Ganun ang pwede mangyari kay Bato. Si Senator Lacson, may warrant na ang feeling niya, hindi ako yan. Prinaject siya ni Itong isa, wala pa naman warrant. Walang nakikitang warrant. Di ba? Kahit anino, wala. Even sa Supreme Court, sinabi nga ng Solgen, premature yung application mo ng TRO kasi wala namang warrant. No. So, bakit ka in short, wala kang reason magtatago. Ngayon, pagka nag-decide ng ethics case, pwede siyang matanggal dyan. At sa 2028 ngayon, yung second half ng termino niya, ipapasa na dun sa number 13. Baliwala na. Dapat. Ang sabi ko kasi kay Bato, sumunod dito sa Netherlands. Marami akong plano
ipagluto niya ako ng munggo. Alam mo, Sunny, bakit? Sabi ko, ay tuloy ko. Alam mo, Sunny, believe talaga ako sa'yo. Kasi kasama mo yung idol ko na Yusek Claire Castro. Sunny, Taguin mo na si Yusek. kapag Yusek Claire, kapag pwede ba mag-tandem kayong dalawa, uuwi ako ng Pilipinas, mag-uli ako sa Davao, sabihan ko ang mga tao doon na ako, iboboto ko si Sunny kapag kasama si Yusek Claire. Okay na Sunny, si Bato. Matanggal man yun sa Senado. Batpes na tayo, dili na kita batuhin ng microphone. Okay, so kasama rin natin, nandyan sila si Enrique Terrona, Imelda Ambre, Josie Buhay, Tess Aranjuez, Hans Leticia Ortelio, Luisito Niedo, Elmer Pinaranda, Franz Cesar Galang, Alicia League. Nandyan rin si Ricardo Espinosa, Boboy Elmido Costen Sadugyo, Jiso Chaiya, Edwin Salamanca, Umali Erlan, Jico Jerry Cabreros, Apple Nash, hi to Joremic Galvez, Tess Ibarra, JL Montesa, nandyan rin si Oli Moss, AB Tang, Eman Sabandon, and hi to Esther East. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, sa araw na ito, hinihiling namin ang iyong gabay at pagpapala. Liwanagan niyo ang aming isipan, patatagin ang aming kalooban, at pangunahan ang aming bawat gawain upang kami makapaghatid ng kabutihan at kapayapaan sa aming kapwa. Ipangkaloob niyo sa amin ang lakas upang malampasan ang anumang pagsubok at ang karunungan upang gawin ang tama sa bawat sandali. Ipinagdarasal din namin ang patuloy na proteksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilayo niyo siya sa panganib, panlilinlang at ang mga taong may masasamang intensyon. Palakasin niyo ang kanyang loob, patatagin ang kanyang paninindigan at bigyan siya ng malinaw na direksyon upang mapamunuan ang bansa ng may integridad at malasakit. Naway lagi niyong bantayan ang kanyang kaligtasan, kalusugan at pamumuno. Idinadalangan ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at takti, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa.
boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan. Ikaw ang aming alamat.